Okay, live tayo sa Facebook para at least it could followed by our brethren. Maraming sumusubaybay sa ating sinusundan din po nila yung ating study. Okay. So okay, dito na tayo sa ating pagpapatuloy po ng ating series sa Revelation 13 still. Kasi talagang iniisa-isa po natin at talagang kailangan po natin na ma-master ito. Yung sa about the prophecy for the USA. So ang title po ng ating series sa Revelation 13 ay the USA in Prophecy. So tingnan po natin at kung may mga katanungan kayo today, dahil mga kwan lang po ito, mga 14 slides para sa pagtatapos ng ating series sa Revelation chapter 13. And then magpasok na tayo sa Revelation 14. Revelation 14 ay kwan din po siya, series din po siya, mga 3 parts siguro, pero tinatranslate pa po natin sa Tagalog, kaya ito ay din siya magandang pag-aralan. So mag-antabay lang po tayo sa susunod na mga part ng ating pag-aaral. Okay, so I will be sharing the yung naiwanan natin, yung last yesterday. Na-mention po natin yung prophecy in chapter 3 ng Isaiah, which involved the war. Okay? Na kung saan ay sinabi po rito na ang propesya ng Isaiah chapter 3 na iniharap sa aking harapan bilang angkop sa mga huling araw na ito. So, kung pag-aralan po natin at mabasa natin yung chapter 3 ng Isaiah, yan po ay nag-apply or isang propesya patungkol po sa ating kapanahunan na included yung USA. Kaya sinama po natin ito sa ating series na kung saan ay ito ay pakilala at nagpapahayag po sa atin na may mangyari sa ating iglesia. Una sa verse 16 sa mga babae, verse 25 sa mga lalaki. Nasabi po dyan, ang iyong mga tao ay mga bubuwal sa pamagitan ng tabak at ang iyong mga makapangyarihan sa digmaan. So ito po ay sinabi nga po na this will be strictly, sabi rito sa English, I was shown that this scripture will be strictly fulfilled. So hindi po talaga mapigilan ito dahil ito po ay strictly fulfilled. So with that in mind, ay atin pong hilingin sa Banal na Espiritu na atin pong maunawaan at makuha po ang mga mensahe sa propesiyang ito sa ating pagpapatuloy. Tayo po ay manalangin. Sa inyo dakila at mabagid po naming Ama na nasa langit ka, kami po ay muling nagpapailanlang ng aming samot-tiling sa inyo at nagpapasalamat na kayo po ay siyang Diyos na nagpapahayag ng mga mangyayari sa kasalukuyan sa aming hinaharap. Tulungan nawa na kami po ay makaunawa nito upang kami rin po ay handa na may share po namin ang mga katotohanan ito sa pamagitan po ng patuloy na pagsusubaybay sa Facebook Live din po namin na pwede po namin ito ma-share kung kinakailangan. Kaya salamat Panginoon na may teknolohiya na amin po magagamit upang masubaybayan ang mga series na pag-aaral dito sa
Book of Revelation. Pagpalain niyo po ang aming mga kapatiran, Sister Eris and Sister Lani, at yung aming mga kapatiran na sumusubaybay din po sa Facebook Live. Salamat Panginoon na patuloy kayong mamayani at sa pamagitan po ng inyong banal na espiritu, amin pong maunawaan ito at may papaalala po sa amin na nalalapit na po ang katuparan ng mga hulang ito. Salamat sa inyong gabay at ito po ay aming dalangin dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay. Now, sa pagpapatuloy, dito po ay mayroon pong binanggit sa inspiration sa 13 Symbolic Code, page 13, number 13, page 3 and 4, paragraph 10. Ito po yung pagkasabi sa English. The Confederacy that we are studying this afternoon, because during the time when this was written, it was actually given by the one who wrote this symbolic code. Okay? Commences before the loud cry, okay, and before the slaughter of Ezekiel 9. So yung pangyayari na pinag-aralan po natin na Assyrian Confederacy ay mangyayari po yan before ng loud cry at saka before ng slaughter of Ezekiel 9. So ito ay mga pasunod or sunod-sunod na mga pangyayari na ating inaantabayanan na kung saan ay nais muna ng Panginoon natin po itong maunawaan. Kaya nga po itong mensahe ay dumating sa atin upang paghandaan yung preparation for the seal. Okay? Yung silyo ng Panginoon ay yan po yung settling in all truth na kung saan ay pinapahayag po yung katotohanan. At kung masettle na po sa katotohanan, may silyo na po ang bayan ng Diyos, then that's the time when the Ezekiel 9 will happen. And that will be the one that remains, the remnant na sila po ay sinasabi sa prophecy, the 11th hour servants, na kung saan sila po ang mag-sound ng loud cry. Okay? It is not the image of the beast. Sabi nga po rito, for this association precedes the image of the beast. So ibig sabihin, bago pa man magkaroon ng kapangyarihan itong beast na ating pinag-aralan sa Revelation 13, verses 11 to 18, ay mangyari po muna yung confederation. Yung confederacy ay yan po yung pagkaisa ng mga nasyon. May mga confederation po yan sila. At alam po natin yung UN, after ng war po ay nagkaroon ng League of Nations. Yung League of Nations ay pinalitan po yan ng United Nations. Kaya yun po yung pagkakaisa ng mga nasyon. At yan po ay para maproteksyonan ang kanilang sarili sa war. Ngunit, mangyayari po talaga na mangyari yung maganap yung continuation, yung tinatawag nating consummation of the war na hindi pa po natapos yun. Okay? So, there will be a resumption or pagpatuloy ng war na hindi pa po natapos. Kaya tinagurian din po ito na World War III. Pero yan po ay pagpatuloy actually ng Second World War. May mga bahagi pa po na hindi natapos. Okay? Kaya sabi po rito na yung confederacy, and the confederacy is formed when the nations are girding themselves for war. Oh, may another kasi may mga war pa po na nangyayari, especially na noong pagganap ng war sa Ukraine at saka sa Russia ay nag-iba yung naging matatag at marami pa yung nagsali po sa NATO. Ay yan po yung mga actually Confederation of Nations.
Put another way, the Confederacy will commence after the sealing and perhaps just before the slaughter of Ezekiel 9. Moreover, it is in the time when the Christian nations are united that the woman Babylon will sit on the seven heads. Yan po yung Revelation chapter 17 verse 9. Depicting also the union of the churches under Babylon. So yan po yung magaganap during the time when Babylon creep in or papasok. Okay? All those who are not expecting the confederacy, but instead are expecting next the assertion or reassertion of Roman Church supremacy on the Battle of Armageddon. Yan po ay mapag-aralan natin sa Revelation chapter 16. Or something else are going to fall into the snare. So, kwan po yan, parang patibong. For it will appear to them harmless and perhaps even a good thing, but it will be their trap. So mayroon pong trap na kung sasali ka po dyan sa Confederation, ay matrap po talaga kasi hindi po yan ang panukala ng Panginoon. Okay, basahin po natin sa Tagalog para mas klaro. Ano po? Sige po. Basahin po natin. Sige, Sister Iris. Ang pagsasamahan ng pinag-aaralan natin ngayong hapon ay nagsisimula bago ang malakas na sigaw at bago ang pagpatay sa Ezekiel 9. Ito ang hindi ang larawan ng hayop sapagkat ang asosasyong ito ay nauuna sa larawan ng hayop at ang samahan ay nabuo kapag ang mga bansa ay nagbibigkis kanilang sarili para sa digmaan. Sa ibang paraan, ang pagsasamahan ay magsisimula pagkatapos ng pagtatatak at marahil bago ang pagpatay sa Ezekiel 9. Bukod dito, sa panahon na ang mga bansang Kristiyano ay nagkakaisa na ang babaeng Babylon ay uupo sa 7 ulo, Apokalipsis 17 verse 9, na naglalarawan din ng pagkakaisa ng mga simbahan sa ilalim ng Babylon. Ang lahat ng mga hindi umaasa sa konfederasyon, ngunit sa halip ay umaasa sa susunod na muling pagpapatibay ng kataas-taasang kapangyarihan ng simbahang Romano o ang labanan ng Armageddon o iba pa ay mahuhulog sa bitag na ito sapagkat ito ay magmumukha sa kanila na hindi nakakapinsala at marahil ay isang magandang bagay, ngunit ito ay magiging bitag nila. Okay. Alam po natin yung agenda ng 2030 na mula noong actually 2012 ay nagsimuno po ito. 2015 ay nag-convene na po sila, nag-meet na po sila at nag-declare 15 years from now ay magkaroon ng pagkakaisa. So yan po yung ating tinitingnan na kung saan ay bitag po ito na sabi nga po ay parang hindi makapinsala. Parang mabuting bagay ito because this is for the common good. Yan po yung nakasulat doon sa Laudato Si. Yung Laudato Si po ay there will be a common good na lahat ng mga tao ay makisangkot dahil ito ay for our common good. Kaya parang mabuting bagay ito. Pero mga kapatid, ito po ay sabi dito sa inspirasyon ay magiging bitag sa kanila. Bakit po? Dahil hindi po yan ang panukala ng Panginoon. Kung hindi po yan ang panukala ng Panginoon, then it is the panukala po yan ng kaaway. Okay? Ang panukala ng Panginoon na mayroon pong preparation, mayroon pong sealing. Yung sealing ay pagtatatak na upang ang bayan ng Diyos ay mabigkis sa isang kupunan na kung saan ay He will establish His kingdom. Yung masilihan ay yun po yung makatakas. Makatakas ibig sabihin na hindi po sila makaranas ng parusa. Ang parusa po yung pagpatay doon sa Ezekiel 9. Yung Ezekiel 9, yan po yung tinatawag nating judgment, execution sa mga taong
binigyan ng liwanag, ngunit hindi po sila tumanggap ng liwanag. Kaya po sa ating church ay may judgment. There will be a judgment na yun po yung sinasabi sa 1 Peter. 1 Peter 4:17 na kung saan ay maunang hatulan ang iglesia. Oh. Ngayon kung ang iglesia ay hindi po handa, binigyan po tayo ng mensahe na magkaroon po ng purification. Pero ang sabi nila, no, they don't believe in it. So kaya nga po inuusig nila yung mga taong nananampalataya dito. Kaya mayroon pong pagpapalabas sa iglesia, na itaboy ka sa iglesia, pero mga kapatid, kaawa-awa itong mga taong ito dahil nasa propesiya po na there will be a purification in the church. At ayon po yan sa espiritu ng hula. At ang espiritu ng hula, yan po yung regalo ng Diyos sa iglesia, na kung saan ito po yung tinatawag nating spirit of prophecy, the espiritu ng hula, na kung saan ay binabantayan at binigyan po ng karapatan ang bayan ng Diyos na maging handa. There is a light forward at mayroon pong kasaysayan na hindi natin makalimutan. So that is actually the forward or the front light and the rear light, na kung ating suriin sa nakaraan, sa history ng ating church, God has given us the gift of prophecy and we are guided as a church. Kaya ito ang ating pinag-aralan mga kapatid, ay paunang liwanag na kung saan ay maging handa po tayo. Sabi po rito sa Isaiah chapter 8, pagpapatuloy po doon sa Assyrian Confederacy, kaya alam po natin yung Assyrian, ito po ay antitipo, antitipical. Antitipical ibig sabihin, kung nangyari yan sa Israel noon, ay mangyari po sa modern Israel. So ibig sabihin na ang kaganapan sa Israel, dapat natin maunawaan yun. Dahil ito po ay nangyayari sa modern Israel ngayon na tayo po ay kinakatawanan nito bilang Seventh-day Adventist. Because we as Seventh-day Adventist are the modern Israel. Okay? Now, sabi po rito, and many among them shall stumble. O prophecy po ito, na pagpapatuloy po na there will be actually stumble and fall and be broken and be snared and be taken. Bind up the testimony. Seal the law among my disciples. Disciples, mga kapatid, followers. So those who will follow Christ, whithersoever he goeth, yun po yung kasama doon sa kingdom. The subject of the kingdom. Yan po ang mababasa natin sa Testimonies for the Church, Testimonies to Ministers, page 422, that the subject of the kingdom are those who are following the Savior, whithersoever he goeth. At sino po yun? Revelation chapter 14, 1-4. Yan po yung the 144,000. Kaya nga po itong mensahe ng 144,000 ay talagang po siya. It's biblical and it is actually applied in our church today. So, masundan po natin yan sa pag-aaral natin sa Revelation 14. Nag-aaral pa lang po tayo sa Revelation 13. Na ito po ay kasama po sa mga pangyayari na hinaharap. Okay. And I will wait upon the Lord that hideth his face from the house of Jacob, and I will look for him. Behold, I and the children whom the Lord hath given me are for signs and for wonders in Israel from the Lord of hosts, which dwelleth in Mount Zion. Alaala po natin na sa Revelation chapter 7, okay, na kung saan ay mayroon pong sisilyuhan. At sinong sisilyuhan po dyan? Yung 144,000. At Revelation 14,
Verse 1, nagsasabi dyan, that the Lamb stands in Mount Zion with who? With 144,000. Kaya pag-aralan po natin yan sa next na series natin. And then, sabi po rito, and when they shall say unto you, seek unto them that have familiar spirits, and unto wizards that peep, and that mutters, should not a people seek unto their God for the living to the dead? So, katanungan po ito na during this time, na kung saan ang Panginoon ay mayroon pong tinalaga, pinili na bayan na kung saan siya po magdadala pagtatapos ng gawain, the loud cry. Kaya yun po yung there is a period in our history as a church na we pass through the Assyrian Confederacy. Dahil ang kalaban po dito ay sarili nating mga kapatiran. Because they will confederate with, yan po yung nangyari sa Israel, na yung northern part, yung 10 tribes, ay nagkipag-alyansa sa mga Assyrian. Ano pong nangyari sa kanila? Nag-alyansa po sila sa Assyria na kung saan ay kanilang lusubin yung Judah at that time. Pero ano nangyari mga kapatid? Isang gabi, 185 soldiers of Sennacherib na kung saan ay with one angel alone killed, slain, pinatay po ng Panginoon. Dahil God protect Judah at that time, mga kapatid. Ganon din po ang mangyari. So God will preserve His people, those who are sealed from among God's people in these last days. Okay, sabi po rito sa Tagalog, pakibasa po. At marami sa kanila ang matitisod at mabubuwal at mababali at masisilo at mahuhuli. Talikuran mo ang patotoo, tatakan ang kautusan sa gitna ng aking mga alagad. At ako'y maghihintay sa Panginoon na nagkukubli ng kanyang muka sa sangbahayan ni Jacob at aking hahanapin siya. Narito ako at ang mga anak na ibinigay sa akin ng Panginoon ay mga tanda at mga kababalagan sa Israel na mula sa Panginoon ng mga hukbo na tumatahan sa bundok ng Zion. At pagka nilang sinabi sa inyo, hanapin ninyo ang mga espiritista at mga salamangkero na sumilip at umuungol. Hindi ba dapat hanapin ng isang bayan ang kanilang Diyos para sa buhay hanggang sa patay? Okay, so yun po mga kapatid, yung ating hanapin na hindi yung mga salamangkiro, yung mga future teller, hindi hanapin na natin ang Panginoon. Na kung saan ay sinasabi nga po diyan, na talian actually yung bind the testimony. So ibig sabihin mga kapatid, hindi po yung mga lipong pagkakuan dito, no, talikuran. No, pan po siya bind the testimony, tatakan ang utos ng Panginoon na kung saan ito ay pagpapahayag lamang na you must know the testimonies, na itong mga testimonies na ipinagkaloob ng Panginoon, yan po ang maglalagay sa atin sa seguridad because they will be sealed by the truth. At bagamat nakukubli po yung mukha ng Panginoon sa atin ngayon, during the time mga kapatid, may kababalaghan na mangyayari po sa bayan ng Diyos because God will use them as saviors. Yan po yung kababalaghan at sila po ay tumataan sa bundok ng Sion. Yung bundok ng Sion na yun ay nasa propesya po na pag-aralan natin sa sunod na serye ng ating pag-aaral, Revelation 14, na kung saan ang unang salita po dyan ay patungkol po sa 144,000. Kaya napakahalaga po natin maunawaan na ito pong mensaheng ito ay may isang katanungan dito po mga kapatid, na hindi ba dapat hanapin ang isang bayan ng kanilang Diyos para sa buhay hanggang sa patay.
So ibig sabihin, ito pong mensaheng ito para sa mga taong magkaroon ng buhay na walang hanggan, na sila po karoon ng ah, Comment pa. sahod. Yung sahod ay para doon sa 11th hour worker. Sa 11th hour, sila po yung last, di po ba? Ang sabi doon, the first will be last and the last will be first. So ang huling tinawagan sa Matthew 20 ang siyang magtatamo ng buhay na walang hanggan, na hindi po sila makaranas ng kamatayan. Kaya ito po yung sinasabi ng talata, na kung saan sa kapanahon ng ito, sa panahon na kung saan ay magkaroon ng konfederasyon, mayroon pong pagtatatak, at mayroon din pong tinatawag na war. Mayroong slaughter na mangyayari po dyan. So ito po ay para may handa ang bayan niya na magkaroon ng buhay na walang hanggan, na hindi po sila makatamo ng kamatayan. So yan po yung isang napakagandang propesiya na dapat po natin maunawaan. Sabi po rito, according to the scripture, many of them will find the rapture not to their liking and not according to their teaching of it. Makuan po natin, maunawaan po natin itong sinasabi na rapture. Rapture kasi it's actually somewhat that there is a bursting of emotion. Okay? Bursting of something that will just be taken. Tingnan po natin mamaya. Okay, sabi po rito, a disciple is one who follows Christ on and on in divinely revealed truth. Kaya yung mga sumusubaybay sa mga katotohanan na ipinagkaloob ng ating Panginoon, which He accepts not because others do or do not, but because the Father which is in heaven has through His Spirit personally convinced Him of it. Yan, kaya sinasabi po ng ating kapatid Brother Sam lagi na ang Father is the one that brought us or bring us to Jesus Christ. Kaya mayroon po munang kapangyarihan na naghatid sa atin kay Kristo. Ibig sabihin that there is a power that moves us, constrains us to believe and trust in Jesus. Yan po yung sinasabi doon sa John 14 verse 6. Ano pong sabi doon? Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father. May working intimately, mga kapatid, na kung saan the Father brought Jesus or brought us to Jesus. Yan po yung mababasa natin sa John 6 verse 63 to 65. Yan po yung mga kapatid, yung God brought us to the Father through His Spirit, na kung saan the Word of God is actually quick. Kung po yan, may kapangyarihan na hindi po yan babalik sa Diyos na walang mangyari. Ibig sabihin, it can move and it can create. Kaya sabi nga sa John 1:1, di ba? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ang salita ng Diyos. So ang salita ng Diyos, mga kapatid, kung ito ay ating marinig, may kapangyarihan po yang mag-udyok at magkaroon ng kapangyarihan na tayo makadecide. Kaya yun po ina-explain ko kahapon, na yung accept and received. Ang received is actually just open. Ang accept is you are the first in-accept o tinatanggap ko. Hindi mo kaya yan. Ang kapangyarihan na nag-udyok sa inyo na tanggapin yon ay kapangyarihan ng Diyos sa pamagitan ng kanyang salita na iyong natanggap. Tumanggap ka Tumanggap ka ng salita. At yung salitang yon ay nagkaroon ng kapangyarihan sa iyo na ngayon ay makatanggap ka or may kapangyarihan ka o may ability ka to accept. Kaya sinasabi dyan sa talata. Kaya ito po yung pinag-diskusyonan ng karamihan na kaya kong tanggapin.
Bakit kaya mo? Because there is a power na within you. Kasi tayo, we come short of God's glory. Romans 3:23. At sabi diyan sa Romans 3:10, walang matuwid kahit isa. So, ang hindi ba matuwid o yung makasalanan po ba ay makatanggap sa Diyos? No, he cannot do that because he is in his sinful nature. Mayroon po siyang likas na kasamaan. Ngunit kung siya'y nakinig, okay? Kaya Romans 3:17 sinasabi diyan, ang pananampalataya ay dumarating sa pamagitan po ng pakinig. At yung napakinggan niya ay salita ni Kristo. At salita ni Kristo ay may kapangyarihan na siyang naghatid sa atin ng kalakasan. Mayroon tayong tinatawag ito na empowerment. God empower us through His Spirit. Kaya ang Espiritu ni Kristo, yan po yung umudyok sa atin. Kaya yun po, working for our salvation. Kaya ang ating kaligtasan ay regalo. Okay? Regalo din yung pananampalataya. Dahil ang pananampalataya ay nanggaling po sa ating pakinig, sa kapangyarihan ng ating Panginoon. So that man should not boast. Walang taong makapag-boast na kaya ko to. Kaya ko ang kaligtasan. Ibig sabihin na tinanggap ko ang Panginoon, kaya parang may kwan po yan na personal nating kapangyarihan po, pero hindi yan po ang tinuturo sa banal na kasulatan. Kaya sabi po rito, because independent of what others do or say, he is personally persuaded by the Spirit. So the Spirit is working in us when we accept Christ. Soon it will be seen that those who take a firm stand, o para bagang firm stand, personal mo na katayuan, pero hindi po yan mga kapatid, na you cannot stand without the power of God. Na kung saan, on the other side, on the side of truth, will be for signs and wonders. Kaya during the time when God's people will be standing on the truth, the people outside will see wonders. Why? Because they will be preserved. Kahit anong gawin mo sa kanila, hindi po sila mamamatay. Because God preserved them. Ito po yung sinasabi doon sa kasulatan na kung saan ay sa chapter 9 na pinag-aralan po natin, na during that time na yung mayroon po silang talagang protection because the angel actually is with them. Yan po yung mga ngabayo doon sa prophecy na kung saan during that time ay talagang protection ng Panginoon na nandyan sa kanila. Revelation chapter 9 verse 15 and 16 na ating po napag-aralan. Pwede po nating balikan yon sa ating live at saka sa YouTube po ay meron tayong channel na lahat ng pinag-aralan po natin sa Revelation ay naka-upload po yan. Okay, so while the world is giving greater attention to spiritualism than to thus saith the Lord. Kaya mayroon pong spiritualism na mangyayari po in these last days. Kaya ito sila naghahanap sa mga spirito. Pero tayo bilang bayan ng Diyos ay kasama natin ang Panginoon. Okay, basahin natin sa Tagalog. Sige, Sister Iris. Ayon sa kasulatang ito, marami sa kanila ang makakatagpo ng pagdagit na hindi ayon sa kanilang kagustuhan at hindi ayon sa kanilang pagtuturo nito. Ang disciple ay isa na sumusunod kay Kristo at patuloy sa banal na ipinahayag ng katotohanan na tinanggap niya. Hindi dahil ginawa ito ng iba o hindi kundi dahil ang Ama na nasa langit ay sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay personal siyang nakumbinsi nito. Mateo 16 hanggang 17. Dahil hiwalay sa ginagawa o sinasabi ng iba ay personal siyang nahihikayat ng espiritu.
Sa lalong madaling panahon ay makikita na ang mga naninindigan sa panig ng katotohanan ay para sa mga tanda at kababalaghan, habang ang mundo ay nagbibigay ng higit na pansin sa espiritismo kaysa sa isang ganito ang sabi ng Panginoon. Nahirapan ako dun. Parang ang hirap ng pagka-translate niya. Oo. So ito po ay yung sinasabi po rito na ayon sa kasulatang ito, marami sa kanila ang makakatagpo ng pagdagit. Yan po yung sinabi natin nung kahapon, di ba, sa Luke 17. Ang Luke 17, mayroon pong pagdagit yan. Yan po yung sinasabi nilang rapture. Yung rapture ay sinabi doon sa verse 57, di ba, sabi doon na kung saan yung mga bangkay, o saan yung mga nandoon din yung mga uwak, nandoon yung mga vulture actually. Ibig sabihin, Rapture sa mga born again kasi yung sinasabi na ganyan eh. oo, yung pagdagit pala na yan ay tinanong doon, saan Panginoon? Sabi niya, kung saan yung mga bangkay, nandoon yung mga uwak. Ibig sabihin, yung mga dinagit na yon, ang taken are those people who will be killed. You will be slain. Kasi pagpiestahan sila ng mga uwak, mga vulture. Kasi kumakain po yun ng patay na laman. Pero mga kapatid, yung ito po ay yung tinatawag na misinterpretation, na mayroong misinterpretation po dyan sa mga kapatiran natin na sa mga born again, na sabi nila yung rapture na yan ay dalhin ka sa langit. Pero yan pala po ay mga kapatid, hindi po sa langit na dalhin yung mga taken. Yung matitira, alam mo kung saan sila. Pero yung taken, hindi mo alam. Kaya nagtanong, saan Lord? Saan mo dalhin yung mga taken na yon? Yung mga dinagit. Sabi ng Panginoon, kung saan yung mga bangkay, nandoon mga uwak. Kaya mga bangkay sila. So ito po yung katotohanan na dapat po natin maunawaan. Na sabi rito yung mga disciples, yung mga sumusunod kay Kristo, na kung sila po ay may personal na conversion. Sino po ang nag-convert sa kanila? Ang Ama sa pamagitan ng Espiritu. Yan po yung mababasa natin sa John 6:63-65. Na ang Ama po ang siyang nagpapalapit sa atin kay Kristo. At si Kristo naman nagpapalapit sa Ama. There is a cycle of yung plan of salvation. Mayroon pong po yan kasi nagkakaisa sila. Ibig sabihin, isa sila sa panukala na kung saan ay ang Ama sa pamagitan ng Espiritu ay tayo nilalapit kay Kristo at si Kristo naman. Okay? So yan po yung mga kapatid, yung sa kapanahunan in these last days, God will have a people who will actually magiging tanda, sign. May sign po yan. And then, kababalaghan na mangyayari because this will be a great day for God na kung saan ay ipakita niya po ang kanyang kapangyarihan sa pamagitan ng kanyang bayan. Dahil sila ay naninindigan sa katotohanan. Kaya sagrado ang ating yung panawagan na manindigan. Okay? So, kaya sinabi dito sa Isaiah, magtataka kayo bakit kasama dito sa pag-aaral natin sa Assyrian Confederacy na patungkol po sa yung Assyria, kasi ang Assyria in the modern times, ang capital city niya po ay USA. Okay? So yun po yung application niyan sa ating pag-aaral. So sabi po rito, chapter 8 verse 20, to the law and to the testimony. Yung mga tinawagan na manindigan ay manindigan po sila sa law and testimony. Yan po yung sinabi sa Revelation chapter 12 verse 17. Ano pong pagkasabi doon?
na the dragon raged with a woman. Sino po yung woman dito at that time? Yung mga keeping the law and the testimony. So, sino po yun? Yung mga nakatanggap ng huling ulan. Yung ulan sa Biblia ay huling kapahayagan ng doktrina. Liwanag, the present truth. Kung hindi tayo hindi tayo sumusubaybay sa present truth, ay mga kapatid, baka maiwanan tayo. Ibig sabihin na hindi po tayo kasama doon sa babae. Babae na kung saan siya po ay ang galit ng dragon ay nasa kanya. Ibig sabihin, rage, nagagalit ang kaaway sa babae. Pero sino po ang kanyang inabol? Yung mga binhi. Sino po ang binhi na ito? During the loud cry will be the great multitude. Kaya nga po mayroong sandilo. Ang sandilo po ay yun po test para doon sa mga yung ibang reliyon. Protestante, Katoliko, o anumang mga reliyon yan outside Seventh-day Adventist. Because during that time, God's people, the 144,000 will be the woman. Okay? Sila po yung woman dyan because they are already purified. Purified po sila. So, ibig sabihin, nagagalit ang dragon sa kanila. Pero hindi ni Satan, hindi ng dragon makwan ba? Hindi niya ma-pluck, hindi niya tawag nito, masaktan. Yung 144,000. So ang habulin niya ngayon ay yung nalabi. Yung basahin nga natin sa Revelation chapter 12 verse 17 kung anong nakakasaad dyan. Okay. Dahil nagalit po yung dragon dyan, ano? Yung balikan lang natin konti, ano, mga kapatid, yung Revelation chapter 12. Na itong Revelation chapter 12 ay napag-aralan natin na ito po yung babae and the dragon. Okay? 12 verse, ano yun, Pastor Glenn? 12 verse? Verse 17. 17. Okay. Lalo pang nagalit ang dragon, kaya nilusob niya ang iba pang mga anak ng babae. Ito'y walang iba kundi ang mga taong sumusunod sa mga utos ng Diyos at sa mga katotohanang itinuro ni Jesus. Okay, so sinabi po dito sa English, and the dragon was wroth with a woman. Nagalit siya sa babae. Babae ito ay pure church na ito kasi ang babae dito, na sila na po yung the one that brings the truth. Ngunit, ang sabi po rito, and went to make war with the remnant of her seed. Ibig sabihin sa mga anak na. Ibig sabihin yung kanilang mga tuturuan. Kasi mga bata pa yun eh. Bata sa katotohanan. Ibig sabihin mga kapatid. Which keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. So itong mga taong tatayo din mga kapatid sa katotohanan ay hahabulin po. Yan po yung kwan po dyan na the dragon will make war with the remnant of her seed. Hindi niya po inabol yung babae. Bakit? Hindi niya na makwan yan. Hindi niya na masaktan because they are already sealed. Yan po yung purpose ng silyo. Kasi ang silyo is actually may protection po yan. Ibig sabihin, halimbawa ito mga kapatid, bukas yan. Okay, bukas. Pwede mapasok, di po ba? Okay, ngayon, itakpan ko po yan, silyuhan ko. Makapasok pa ba? No. There is a protection na may silyo na yan. Hindi mo na ma-atake yan na masaktan mo pa. Pastor Glenn, anong klaseng selyo po ba yun? Hindi ba yun yung faith? Yung katotohanan. Ibig sabihin, you are settled to the truth. Ang faith, ang action ng faith dyan
nanampalataya. Okay, nanampalataya dahil yung salita ng Diyos ay lumukob sa ating buhay. Kaya yung pananampalataya na yon, yun po yung pananampalataya sa lahat ng katotohanan tinanggap mula sa Diyos. So yun po yung the manifestation na kung saan biyaya yan ng Panginoon sa atin. Yan po yung nakasaad doon sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9 na kung saan ang for by grace tayo'y naligtas. Okay, sa pamagitan po ng pananampalataya. So ang pananampalataya sa mga katotohanang pinagkaloob ng Panginoon. Na yun po ay may kapangyarihan na nagbago ng ating isipan, ng ating likas. So ang salita ng Diyos mismo ang may kapangyarihan, hindi tayo ang nag-decide doon. Okay? So ang kapangyarihan ng Diyos ay nagbigay sa atin, nag-udyok sa atin na nagkaroon tayo ng pananampalataya. Na yung pananampalataya na yon ay bunga ng kapangyarihang inudyok or pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kasi kung walang foreign power na magbigay sa atin ng kalakasan, wala po tayong kakayanan. Katulad po kay Adam and Eve, di po ba? Nagkaroon po sila ng solusyon sa kasalanan. Anong solusyon nila? Una, nagtago. Noong nagtago, okay, nagkuhan pa sila. Actually, nagtahi sila. Nagturuan. Nagtahi sila ng igot, dahon para matakpan. O, ganun din po ang ginagawa ng tao ngayon. Gagawa ako ng mabuti. Takpan-takpan niya muna. Okay? Gagawa ng mabuti para matakpan yung pangit na ginawa. Yan po ang ginagawa ng tao ngayon na during the time when he is sinning, ang lakas ng tinig, ang lakas magsalita, yung parang kwan ba? Yung tawag nito, talagang demanding. Nagkakasala na siya. Pero later kung mayroon po siyang gustong kunin, ay magkwan muna yan. Magpakabait yan. Pero may kasalanan na palang ginawa. Okay? Motibo. Para matakpan lang ba? Para matakpan yung kanyang kasalanan, ay naging mabait. Pero katulad po, halimbawa ko sa inyo, may isang bata na inutusan. Inutusan siya, ang nangyari ay may nasagi siya. Okay? May nasagi siya, nabasag. Sinunod niya yung parang kwan po mga kapatid, ito medyo mali yung pagkakwan ko. Yung bata, noong inutusan siya, ay hindi sumusunod. Ito ang situation. Yung bata na yan, ay pag inutusan siya, hindi kagad sumusunod. Ngayon, nung may nabasag siya, tinago niya ganun. And then, inutusan na siya, sunod kaagad yan. Bakit? Baka yung makita yung kanyang ginawa or may nabasag. Tapos nung nalaman na, ay yun na, yung nabasag yung isang napaka-importanting bagay sa pamilya, ay tinago niya. Nung nalaman na saan na dito yung kwan, magkwan pa yan, hindi ko alam. Pero kung nahuli na, si Kwan kapatid ko kasi, si Kwan kasi hinabol niya ko kaya nasagi ko. Nagsisihan na sila. So yan po yung ginawa rin ni Adan at ni Eva, na kung saan ay kung may mga kaparaanan pa para maka-escape, ay talagang magsinungaling yan. So yan po ngayon ang nangyayari, solusyon ng tao. That is actually righteousness by works. Pero ang righteousness ni Kristo ay siya po yung tunay na solusyon, na si Kristo po ang may kapangyarihan na nagbabago ng ating buhay. Okay? So, during that time, mga kapatid, ay ang kaaway ay talagang magalit sa babae. Pero ang kanyang habulin ay yung mga bago, yung mga anak
nitong remnant church, which is the 11th-hour worker, the 144,000. The first fruit of the living na sila po ay sinilyuhan. Mayroon po silang proteksyon na buhay na walang gan. Yun na po yung sahod, yung kanilang salary. Di ba? Tinawag ng alagad yung householder sa Matthew 20. Tawagin mo ang mula sa huli. Kaya mayroong special resurrection, yun po yung sunod. Yung mga Seventh-day Adventists na namatay sa katotohanan ay bigyan din po ng sahod. Kaya sila rin po ay gigisingin sa special resurrection and will join with the 144,000 and it will swell into a loud cry. Nakuha niyo po mga kapatid. So yun po yung mga sitwasyon during the time ng Assyrian Confederacy. Tapos po yan ay magkaroon na po ng may Jacob's time of trouble dyan. Tapos mayroon na po yung slaughter. Yung slaughter po, actually, mga successive events po yan. During the Confederacy, mayroon pong war, mayroon po diyang pagpatay. Maraming mamamatay dyan yung ma-fulfill yung Isaiah chapter 3 verse 25. Nasabi sa Testimonies for the Church, volume 1, 170, na it will strictly fulfill. Okay? Ngunit yung mga tumatayo sa katotohanan, manindigan sa katotohanan, ay may proteksyon ng Panginoon dyan. Okay? Ito po yung sinabi dyan sa Isaiah 8:20. Sa kautusan at sa patotoo, kung hindi sila nagsasalita ayon sa salitang ito, ito ay dahil sa walang liwanag sa kanila. Okay, so ang ating safety, mga kapatid, ay yung pananalig, okay, na kung saan ay tayo ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Ano ang kalooban ng Panginoon? Naturuan tayo sa kanyang kautusan. Yan po yung Roma 2:18. Na ang nakakaalam ng kanyang kalooban ay siyang tinuruan sa kanyang kautusan. So kung hindi ka tinuruan ng kautusan, hindi ka makaganap ng kanyang kalooban. Dahil ang kautusan ng Panginoon, yan po yung transcript of His character. Kasi love po yan eh. Love for man and love for God. So that is, yun po yung kanyang ugali actually. Okay? So sabi po rito, God's people will know that those who take a stand. Oh, kaya yung inuulit ko mga kapatid, ang lesson natin this week, the call to stand. Yan po yung Sabbath School lesson natin this week. Okay? So who take a stand other than the one which truth here set forth are so doing because the Spirit of truth is not dwelling in their hearts. And let us remember that to make flesh your arm, to consult men when God should be consulted, is every bit as bad as to consult the spirits of darkness. Ano po sa Tagalog? Okay, basahin po. Malalaman ng mga tao ng Diyos na ang mga naninindigan maliban sa itinakda rito ng katotohanan ay ginagawa ito dahil ang espiritu ng katotohanan ay hindi nananahan sa kanilang mga puso. At tandaan natin na ang gawin ang laman na yung bisig ang sumangguni sa tao kapag ang Diyos ay dapat sumangguni ay kasi sama ng pagsangguni sa mga espiritu ng kadiliman. Okay. Anong ibig sabihin nito mga kapatid? Na itong bayan ng Diyos na siyang nanindigan dahil tumanggap. Okay? Kung hindi tumanggap siya eh. So ibig sabihin, God gave. Binigyan tayo ng liwanag, ng katotohanan. Ngayon, itong katotohanan ay nagbigay sa atin ng karapatan na kung saan may kapangyarihan na tayo tumayo. Okay? Sa kanyang espiritu. Dahil ang espiritu nag-udyok sa atin, may kapangyarihan po yan. So tayo'y nanindigan. Okay? Hindi kaya ng tao yon, pero kaya ng Diyos na
tayo ay bigyan ng kapangyarihan. Yan po yung kandyan na tayo ay makapanindigan. So, at ito ay ginawa, okay, yung mga, sabi nga po rito, ay ginagawa ito dahil ang espiritu ng katotohanan ay hindi nananahan. So, yung mga hindi sumusunod sa katotohanan ay hindi po nila binigyan halaga. Ibig sabihin, hindi sila nakinig. Hindi sila nakinig sa mga katotohanang itinakda o binigay ng Panginoon. Oh. At sabi nga po rito, at tandaan natin na ang gawain ng laman na iyong bisig, ibig sabihin, you are just relying. Nag-rely ka lang ba? Sangguni ka sa laman, sa tao. Ibig sabihin, na nanalig ka doon sa mga salita ng tao, hindi sa salita ng Diyos. So kaya nga po, binabalik natin ang ating mga kapatiran sa salita ng Diyos. Kung ano ang sinasabi ng Panginoon. Kaya dito mga kapatid, sumasangguni sila sa tao, sa laman. Okay? They make the flesh their arm. Nanalig sila sa laman, hindi sa Diyos. Okay? Kaya dapat mga kapatid, yung ating pag-unawa sa Biblia, hilingin natin sa Panginoon. Hindi natin hilingin sa pastor. Pastor, ano ba to? Dapat hilingin natin sa Panginoon. Yes, ang pastor ay nandyan lang, magpapaliwanag, pero hilingin natin sa Panginoon, Panginoon, hindi ko kayang unawain ito. Sinabi ito ni pastor, sinabi ni ganito, pero medyo mahirap yata. Kaya tulungan niyo po ako na aking maunawaan ito. Yan po yung talagang nagpapakumbaba sa Panginoon na ikaw ay handang lukuban ng Banal na Espiritu na siyang magbigay sa atin ng kaunawaan. Okay? So, yan po mga kapatid. Sabi rito, actually last na lang ito ng mga passage na kung saan sa Joel chapter 2, verse 12, ito po yung sinasabi ng talata. Therefore also now, said the Lord, turn ye even to me with all your heart and with fasting and with weeping and with mourning, and rend your heart and not your garments, and turn unto the Lord your God, for he is gracious and merciful, slow to anger, and of great kindness, and repented him of the evil. Ang mangyayari dito mga kapatid, parang ikaw ang gagawa nito. Mga kapatid, ano? So parang kita nyo, sinasabi ng Biblia na turn ye even to me with all your heart. So kailangan ikaw ang gagawa niyan. Kaya mo ba yan? Kaya babalik tayo doon sa sinasabi ng Ephesians chapter 1:17, yung sinasabi lagi ni Brother Samano, na manalangin ka. Manalangin ka na bigyan ka ng kapangyarihan. Kasi hindi mo kaya yan eh. So ibig sabihin, this is humility. You are humbling yourself before the Lord. Panginoon, hindi ko kaya to. Hindi ko kayang I will turn to you and then with all my heart. Hindi ko kaya, Panginoon. Kasi laman ako. May sinful nature ako. May tendency ako to fall. Hindi ko kaya to, Panginoon. Yung po yung sinasabi ng Panginoon na turn ye even to me with all your heart, pero hindi mo kaya yung personal. Kaya humiling ka sa Panginoon ng kapangyarihan ng lakas. Yun po yung path of the master servant, na sa pamagitan ng kanyang lakas, kaya mo. Sa pamagitan ng kanyang kaliwanagan, kaya mo. Hindi mo yan kaya sa sarili mo. Na you can turn your hearts to Him with all your hearts. Hindi mo kaya yan. Pero kaya ng Panginoon gawin yun sa iyo. So yan po yung mga kapatid. Kaya ang gagawin mo na lang gagawin na lang natin, pasalamat sa Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil binigyan mo ako ng kapangyarihan that I can turn my heart, all of my heart to you. So saan ang papuri? Hindi sa sarili,
kundi sa kapangyarihan ng Diyos na siyang nagbigay sa akin ng kapangyarihan na mag-decide. Na I can turn my heart to Him wholeheartedly dahil binigyan niya po ako ng kapangyarihan. Ayan po. So yan po yung tunay na ating relasyon sa Diyos na makafasting ka rin because sinabihan ka ng Panginoon. So kaya mo yan sa pamagitan ng kapangyarihan niya. Okay? So sabi po rito na rend your heart and not your garments. Kaya ba natin to? Na ma-rend mo yung heart mo. Hindi mo nga kaya na iligtas yung sarili mo. So, ang tinuturo sa atin, lumapit ka sa Kanya. Come unto me. No. Kasi siya lang ang makapagbigay niyang kapangyarihan na yan. Kasi sabi rito, turn unto the Lord your God, and He is gracious and merciful, slow to anger, and of great kindness, and repented Him of evil. Basahin natin sa Tagalog. Sige. Kaya't ngayon din, sabi ng Panginoon, manumbalik kayo sa akin ng buong puso ninyo at ng pag-aayuno at ng pagtangis at ng pagdadalamhati at punitin ninyo ang inyong puso at hindi ang inyong mga suot at manumbalik kayo sa Panginoon Diyos. Manumbalik kayo sa Panginoon ninyong Diyos sapagkat siya ay mapagbiyaya at maawain, mabagal sa pagkagalit at may dakilang kagandahang loob at nagsisisi sa kasamaan. Okay. So, ito po, mga kapatid, kung narinig mo to, okay, salita ng Panginoon. Okay. Ang umudyok sa iyo ngayon na sundin ito, hindi ikaw, kundi ang Espiritu na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. So, ang Espiritu na yon, yun ang mag-dictate o mag-move sa atin. Ibig sabihin mag-move. Yung uudyok sa atin, gawin mo to. So, nagagawa mo. Sabihin ng tao, ako to. No. Ang Espiritu ng Diyos sa pamagitan ng kanyang salita na sinabi niya, ay may kapangyarihan yun na mag-udyok at manahan sa atin. So, yung Espiritu na yun ay nagbigay sa atin ng buhay. Yun po ang karanasan ni Adam and Eve. Di ba? Mold sila na from the dust. Okay? Pero walang buhay. Noong nag-breathe, hinipan sila ng espiritu. Okay? Hinipan sila ng espiritu, ang taong yung lupa na yon na mold, na shape ng ating Panginoon, nagkaroon ng buhay. So ngayon, naging buhay na kaluluwa. Kung wala ang espiritu dyan, patay. Yan po ang nawala, ang espiritu ng buhay. Nawala yan, bagamat sabihin natin nabubuhay tayo ngayon, pero patay tayo sa kasalanan. Ibig sabihin, patay tayo dahil sa kasalanan. Ngayon, para maging buhay yan, ang Espiritu ng Diyos ay kanyang ipinagkaloob sa pamagitan ng kanyang salita. Yung salita niya ay Espiritu. Sabi yan, John 4:24. Ano pong sabi ng John 4:24? Okay, tingnan natin. John 4:24. Okay. Tingnan natin kung ano ang Diyos. Sabi diyan okay, may Biblia ba kayo diyan? Okay. Diyan po ba? John 4 verse 24 po. Ito ang sinasabi. Ang Diyos ay Espiritu, kaya ang sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan. Okay, so God is Spirit. And they that worship. Those who worship Him must worship in spirit and truth. Pakahulugan po natin ang buong, we will get the whole tenor of truth
Ang buong katotohanan niyan, mga kapatid, yung truth. John 14:6, sino? Kristo. Okay? Yung Espiritu. Sino yan? God. God is Spirit. At yung katotohanan ay salita din. Okay? John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So ibig sabihin, ang salita ng Diyos na kanyang sinalita, kaya sabi doon sa Matthew na not by bread alone that man should live. Hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa bawat salita na manggagaling sa Diyos. So ang kanyang salita, buhay yan. Okay? At espiritu na siyang may kalakasan na magbigay sa iyo ng buhay dahil patay tayo sa kasalanan. Nakuha niyo po, mga kapatid. Ito po yung medyo malalim siya unawaan kasi it's a philosophical description. Philosophy. Yung talagang it's a deep meaning, mga kapatid, kasi ang taong physical, ang physical nating katawan ay hindi makaunawa ng mga spiritual na bagay. Maliban na ang espiritu ay mag-works. Kaya ang espiritu binigay sa atin para tayo ay maging alive, maging buhay. Kaya yung living faith, yung faith na yon ay may kapangyarihan yon na ang Diyos ang nagbigay niyan. Hindi galing sa atin yan. Kaya regalo siya. Okay? So, ito po yung napakagandang bagay na dapat maunawaan natin. Na kung saan ay yung mga panawagan ng Panginoon na manumbalik sa Kanya. Yan po ay salita niya. Ang salita ng Diyos may kapangyarihan. Kaya yun po yung nag-udyok sa atin na manumbalik. Okay? So, there is an action. Kung yung Spirit ng Panginoon nag-udyok sa akin, nagsalita siya, manumbalik ka. Kaya mo ba yan? No. So, may power na nagbigay sa iyo na magawa mo. Yun, mga kapatid, yung May utos, may utos. may utos kasi. So, yung utos na yun, salita ng Diyos yun. Okay. Kaya mo ba yan? So, yung salita na yun, espiritu yun na nag-udyok sa iyo na magawa mo. So, hindi mo ang kinin na ikaw yon, kundi ang Diyos na nahan sa iyo. Nakuha niyo po? Napakalalim siya po na unawaan natin na yes, ako'y tumanggap sa pamagitan ng kapangyarihan na ibinigay ng Diyos sa akin. So, ito po ay regalo, hindi ko ipinagyayabang na akong tumanggap. Ako tumanggap nito, ako ang gumawa nito. No. You are not the one who do it. Yes, you are in your body. Ikaw yon. Pero ang Espiritu nagbigay sa iyo ng buhay para ang iyong paggawa akseptado sa Diyos. Bakit? Salita niya ang nandyan na nanahan sa iyo at naging aksyon. Ayan po, mga kapatid, yung talagang mayroon pong kapangyarihan ng Diyos na siyang gumagawa sa atin. Kaya sabi rito na manumbalik kayo sa akin. So kung marinig mo yan, pinakinggan mo. Ang pananampalataya ngayon nagtubo sa iyo dahil yan ay galing sa Diyos. So ang Diyos ngayon, purihin natin, salamat Panginoon na ako'y tinawagan mo. Salamat, pasalamat ka. Kasi tinawagan ng Panginoon, hindi na, pasalamat ka na ako'y tumanggap, ako'y ganito, ako'y tatanggap. Wala tayong kapangyarihan dyan. Tayo'y tumanggap, yes, because we open. Yes po. So, ito po yung actually last na slide natin na kung saan ito ay nagpapahayag lamang na tinatawag tayo ng Panginoon. Sagrado. Sagrado ang pagtawag ng Panginoon sa atin na manindigan sa katotohanan.
Kaya sa sunod nating pag-aaral, Revelation 14 na po. So this is the closing touches of our study in the Revelation chapter 13. So ang sunod nating pag-aralan, chapter 14. Ano? So tingnan natin kung hanggang ilang parts po yan dahil gusto ko talaga na ma-emphasize po yung mga punto na ating mapag-aralan sa Kapitulo 14. Okay? Okay, kung mayroon pong mga addition or tawag natin ito na reflection at clarification po sa atin ng pag-aralan, ay this is our time. Nakaka-amaze lang isipin mo yung Diyos. Talagang ililigtas niya pero ililigtas niya talaga. Kaya lang, hindi lahat talaga ililigtas niya. Talagang alam niya kung sino yung sa kanya at kung sino lang din yung gusto niya. Amen. Diba? Tsaka yung yung utos niya na hanapin siya. Hanapin siya, isipin mo yun. At saka isa pa, ang nakakatuwa, talagang ma-amaze ka at may pag-ibig ng Diyos. Yung ama ang maglalapit kay Jesus. Recycle, sabi mo, umiikot sa cycle. Cycle siya. Gagawin ng ama yon, ilalapit niya kay Jesus. Ngayon, itong Jesus, di ba sinabi rin naman ni Jesus, lahat ng dadalhin sa kanya ng ama. Hindi niya yon papayagan na mawala sa kamay niya. Yeah. Pero siyang verse na ganyan sa Mateo, sinabi niya yun Yung nung nag-ano na siya nung nag-resurrect na yata siya nun. Isipin mo yung mga so ibig sabihin, kung ano't anong mangyari sa'yo, silyado ka na. Abutan ka man hindi ng mga mangyayari sa yung 144,000 na yan. Before ka man yan, mangyari man yan, silyado ka na rin. Kasi yung prophecy, kahit di ka abutan ng prophecy, silyado ka na. Kasi yun nasabi ni Jesus hindi niya papabayaan na mawala sa kamay niya. So, ibig sabihin, ang lahat ng nananalig sa Diyos, halimbawa, na-deceive siya o nalinglang siya, pipilitin yun ng Diyos, pipilitin ng Espiritu yun na makuha niya. Kaya ako naiisip yan, na kasi ko doon sa mga tao na talagang yung mga pusakal, yung mga adik, yung mga, alam mo yung mga talagang isinusukan ng lipunan, tapos magbibigla ka na biglang-bigla nagpipreach, di ba? Nagpipreach sila ng gospel. Ibig sabihin, sa simula pa lang talaga, alam ng Diyos kung sino ang kanya. At alam din ng dyablo kung sino rin ang para sa Diyos. At iyon, nahihilahin nila na iyon ay mapunta sa mga ganyang bagay. Yung ibig sabihin na maging masama, maging ganito, maging ganon, pinahihintulutan naman ng Diyos. Pero at the end of the day, kukunin niya yun, babawiin niya yung kay Satanas. Babawiin niya. Pero Sister Iris, may precaution yan kasi tayo na nakakaalam at kung tayo hindi nagpatuloy, ang ating kaligtasan ay mawala din. Ibig sabihin, may personal knowledge tayo. May personal knowledge ka na. Tinawagan ka ng Panginoon, pusakal ka na kriminal, tinawagan ka ng Panginoon, hindi ka nakinig. Yun ang kwandoon. Kasi maging extreme po yan na sabihin natin na kaya ang ibang mga kapatiran natin sinasabi, ina-accuse nila si Brother Sam na nagtuturo ng born again doctrine. Kasi once saved, always saved. Ibig sabihin na once na ikaw ay niligtas ng Panginoon, ay ligtas ka na. May pasubali po yun. Na kung saan ay tayo na nakakaalam ng katotohanan at tumalikod dito, ay yan po yung isang pandyan na hindi po yan na kasiguruhan na ikaw ngayon, sa ngayon, masabi ka, ligtas na ako. Yes, you are ligtas now. Pero dapat magpatuloy. Magpatuloy, ibig sabihin na you need to, sabi diyan sa Matthew 10, verse 23. Sabi po riyan, ang magpapatuloy hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. Sabi diyan sa 1 Corinthians 2:14, 15, mayroong mga taong nangangawala. Basahin natin. Basahin natin sa 1 Corinthians chapter 2. Kasi ito po yung pasubali na kung saan ay yes, tayo ay niligtas ng Panginoon, ngunit kung tayo'y magpapatuloy sa paggawa at tumalikod
sa katotohanan, ang ating kaligtasang binigay ng Panginoon sa atin ay mawala. Ibig sabihin na there is still na kung saan ay mayroong struggle. Kaya may struggle yan mga kapatid. Kaya ang humbleness, yung humility, ipagkaloob talaga natin sa Panginoon. Panginoon, ikaw po yung may-ari ng ating buhay. Kaya tulungan niyo po ako. Sabi rito, basa. 1 Corinthians, verse, Okay. 2 Corinthians, sorry. 2 Corinthians pala yan. 2 Corinthians chapter 2. verse, Okay, 14. 15. 14. Salamat sa Diyos dahil lagi siyang nasa unahan natin sa parada ng tagumpay. Ginagawa ito dahil tayo ay na kay Kristo. Saan man kami pumunta, ginagamit kami ng Diyos para ipakilala si Kristo sa mga tao at itong ipinapalaganap namin ay parang halimuyak ng pabango. Para kaming mabangong handog na inialay ni Kristo sa Diyos at naaamoy ng mga taong naliligtas at nang napapahamak. Okay. So ibig sabihin, mayroong nangangaligtas at mayroong napapahamak na kung saan ay tayo'y maging samyo. Kaya ang ating gawin, pasalamat sa Panginoon dahil nandyan siya, nangunguna siya sa atin. Siya pong nagbibigay sa atin ng tagumpay. Siya po ang nagbibigay ng daan. Kasi sabi din dyan sa yung 1 Corinthians 10:13 na may mga pagsubok. Pinahintulutan ng Panginoon yan. Ngunit hindi niya po hayaan na hindi natin kaya. Pero alam mo, Pastor Glenn, yung analyze ko dyan sa mga pagsubok na yan, una, tinatest niya yung faith mo. Pangalawa, nililinis niya. Kasi di ba sabi niya, ang ano natin, ang katawan natin ay templo niya. Ang puso't isipan natin ay kaharian niya. Hindi siya pwedeng maghari kung ang puso't isipan natin ay mahina. So ngayon, kung dumadanas tayo ng mga bagay-bagay na kung ano pa man, sinisecure niya lang at sinisigurado niya lang na kung ano't ano pa ang darating, ay kakayanin natin. Kasi hindi siya makakapwesto sa puso't isipan natin kung hindi magiging malinis ang lahat. Yun yung naging, kasi diba ako naging karanasan ko, yun yung pangunawa na itinuro sa akin ng banal na Espiritu. Kaya sabi po rito, sa 1 Corinthians 10:13 po yan. Sabi rito, okay, sabi rito, there hath no temptation taken you, but such as is common to man. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able, but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it. Sinong gumagawa niyan? Ang Panginoon. So, He makes it possible that you can bear the temptation, suffering, mga kahirapan na yan. Kakayanin mo yan. I give you the power. Kaya ang kwan mo na lang dyan, salamat Panginoon. Salamat dahil binigyan mo ako ng kapangyarihan na ako'y makapanagumpay sa mga kahirapang aking nararanasan sa ngayon. Dahil yan po yung faith. Iyan yung yun nga yung paggalaw ng banal na Espiritu. Gumagalaw siya, gumagawa siya sa'yo, kaya ang kailangan mo talaga manampalataya. Diba? Ganun yun eh. Hindi siya makapaghahari pag mahina ka. Kaya nga diba sabi, nakahanda ang Espiritu pero mahina ang laman. Ngayon, kung mahina ang laman, hindi makakapasok sa'yo ang banal na Espiritu. Hindi siya makakapanahan, hindi siya makapaghahari. Ganun yung yung paunawa na binibigay po sa akin. Okay. So, salamat at yun po yung ating napag-aralan na sa sunod po na serye natin, Revelation 14 na po tayo. Dahil natapos na po yung mga slides natin sa pandin po yun, mga 105 slides. So,
Glory to God. Luwalatiin po natin ang pangalan ng Panginoon dahil natapos po natin yung serye ng pag-aaral sa The USA in Prophecy, Revelation 13. Now, any additional? Any kwan pa po? Comment, Sister Lani, kumusta ka dyan? Okay lang ba? Naunawaan po ba yung ating study ngayon? Okay lang po. Okay. Ay, yung sa ano, yung dalawang may, ano yun? Kinuha yung isa, doon yung, Oo. kasi doon sa, naririnig ko kasi din sa church na ano, yung nawala daw, yun, dinala na, yung naligtas. Pero baliktad pala, no? Baliktad yun, baliktad. Oo. Kaya may Ito pa yung- misinterpretation yun. Kasi yung nawala, nandoon yung mga ano ibon na ano yun? Oo. Yeah, basahin mo lang sa Kinain. verse 57 na kung saan sinasabi po dyan na kung saan yung bangkay, nandoon yung mga uwak, nandoon yung mga vulture. Okay? So yun na kinakain na yung bangkay. Kaya alam mo naman kung saan ang natira, di ba? Nandoon sila sa field, nandoon sa higaan, di ba? Tapos yung isa kasi, dalawang nakahiga sa higaan, kinuha yung isa. So, alam mo kung saan yung naiwan. Nasa higaan, siyempre. Saan, ang tanong ngayon, saan dinala yung kinuha? Sabi nun ng Panginoon, kung saan yung bangkay, nandoon yung mga uwak. So, ibig sabihin, itong mga taken, yung rapture na tinatawag nila, ay mga pinatay yun. So, klaro ano? So, yan po yung... Dati yun, ano di ba? Yung explanation nila yung kinuha, yun, ligtas na sila, yun, dinala na sa langit, ganun. Oo. Yun ang nag-antay ng gawa ng tao nga eh. Sabi ko, saan nila kunuha yan? Na nasa Bible eh. Basahin mo lang yung context niyan, yung sunod-sunod lang. Kaya kung may kailangan talaga magsaliksik ano. Oo, ganun talaga sis. Kaya dapat kung may binasa sila sa iyo, sabihin mo, basahin natin ang whole chapter para alam natin kung anong hulugan. Hindi na bunutin mo lang yung talatang yon tapos sabihin mo na yung rapture na yan ay dinala na sa langit. So, it's wrong interpretation. Kaya magkamali po talaga yan. Okay? Salamat. Okay, so kung wala na, tayo po ay mag-close sa pananalangin. Okay, Sister Lani, okay ka ba dyan mag-pray? Sister Lani? Alam mo yung ano na yan, ngayon ko lang din naunawaan ng husto yan. Yung tip na sinasabi, kahapon lang. Nagkahapon lang ako nagkaroon ng idea. Oh, okay po. Okay. Sister Lani, okay lang ba sa iyo or hindi ka pwede? Okay po. Okay lang, okay. Sige. Okay, tayo po ay manalangin. Okay. Amahan nga balaan na nasa katasan sa mga langit. Ginoong Diyos, daghang salamat. Karong takna, karong adlaw nakakontinue kami sa mong istadyan kagahapon. Ginoong Diyos, kato mong nadungog ng mga palaang pulong ikan kanimo. Tabangi kami Ginoo nga mo katuma kinabuhian sa mga sa mong panginaadlaw nga kinabuhi, dili kami mahintun pawak sa kadautan sa mga tentasyon sa kaaway. Ug tabangi kami Ginoo nga tagay kagalig-on nga ma-share na mo sa kaubanan sa iglesia nga wala pa nakadungog ni ining maayong balita sa imong mga katawhan. Tabangi kami Ginoo, gihay kami sa imong balang espiritu. Wala kami mabuhat kung wala ikaw. Ug daghang salamat Lord nga binuksan nimo ang among puso at isipan. Wala kami magawa
hopeless po kami, Lord, kung wala po kayo gabay sa amin sa araw-araw. Daghang salamat Ginoo sa mga grasya nga gihatag nimo kanamo. Panalangin niya ang matag usa kanamo sa mga pamilya, kay Brother Glenn, kay Sis Iris, ug sa mga kaigsuonan na nasa mga balatian sa pisikal, material ug espirituhanon. Butang especially sa mga financial, tabang niya matag usa kanamo, Lord. Ikaw ang may-ari sa lahat. Pasaylo kami sa mga kasalanan nga nabuhat sa pulong sugat ug sa hunahuna. Ug kini mong gipangamuyo sa ngalan ni Ginoong Hesus bugtong manluluwas. Amen. Let the words of our mouth and the meditations of our hearts be acceptable in the sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. Amen. Thank you po. God bless you all. Okay, thank you po. Okay, so bye-bye. Mamaya ba yung paano natin Vesper? May whisper mamaya. Salamat po. Okay, tuloy tayo Okay po. mamaya. Okay, Okay. bye. God bless po.